Mapapagod pero hindi titigil. Yan ang pangako ng mga kababayan nating patuloy na nagpapasakalye para sa protesta kontra korupsyon. Pero bakit malayo ang ibinaba ng bilang ng mga dumalo sa EDSA kahapon? Ang tinatawag na protest fatigue nga ba ang dahilan? Ano ang kinabukasan ng panawagan para sa katarungan? Narito ang report. Ito ang mga sigaw na tila walang katapusan. Pero makakaya pa bang ituloy ang laban kung pagod na ang mamamayan? Sa trillion peso march kahapon sa EDSA People Power Monument, kasabay ng Bonifacio Day, kapansin-pansin ang pagbaba ng bilang ng mga dumalo para sumuporta sa protesta. Ito ang ikalawang beses na pag-organisa ng mga youth leaders, civil society group, samahan ng manggagawa at simbahang katolika para kalampagin ang pamahalaan hinggil sa talamak na korupsyon at tapusin na sa wakas ang mga political dynasty. Matapos ang expose sa Ghost Project ng DPWH at mga mambabatas, hanggang kailan pa kaya makakaya ng mga Pilipino ang magpasakali ng ganito? Sa datos ng PNP, pumalo lang ng mahigit 5,000 umano ang crowd estimate sa rally kahapon sa EDSA. Kumpara noong September 21 na pumalo sa mahigit 70,000 na tao. Sa Luneta, sa Maynila rin, hindi rin gaanong binaha ng mga protesters. Tinatayang nasa 3,000 na mga kabataan lang ang dumating. Malayo sa bilang noong Setyembre 21 na umabot sa mahigit 50,000. Maliit na grupo lang din ang nagmarcha papuntang Mendiola. Umabot lang din sa mahigit kumulang 3,000 ang doon ay nakibaka. Matatanda ang naging hotspot sa mga protesters ang lugar na ito dahil sa naging magulong dispersal ng pulisya nung nakaraang anibersaryo ng martial law. Sa kabuuan, ayon kay DILG Secretary John Vic Remulla, walang major incidents na naganap sa anti-corruption movement kahapon. Ang mas maliit na turnout kahapon ay hudyat nga ba ng tinatawag na protest fatigue o yung pagkapagod ng mga nagrarally para may mapala sa ipinaglalaban. Mapapagod pero hinding-hindi susuko. Yan ang paglilinaw ng mga taong patuloy na nangangakong hindi sila titigil hanggang may maipakulong na mga magnanakaw ng kabangbayan. Pre-shots lang nangyayari. Parang nagkakaroon ng kunwari, rin napapanagot. Pero sa totoo lang, yung mga dapat managot hanggang ngayon hindi pa nananagot. Ang panawagan ko talaga, lahat ng grupong lumalaban sa korupsyon, magkaisa tayo, magsama-sama tayo ng panawagan. Nakakapagod talaga, pero kailangan na natin ito, di ba? Parang this is for us. Lahat ng tao kailangan sumama na sa ganitong pagpuprotesta. Ano kasi wala mangyayari, ito ay demokrasya. Kailangan tayo sama-sama. Ang mga magkakaibigang seniors na ito ay tuloy pa rin daw ang laban. Wala daw ayawan sa rally hanggat walang nananagot at walang nakukulong. Si Congressman Laila De Lima, transparency at accountability sa gobyerno ang tinututukan. All these years, my impunity, culture of impunity, not only doon sa naging impunity sa mga killers, kundi impunity ng mga pagpirakot ng korupsyon. So ito, boses ito ng taong bayan. Si Cardinal Pablo David naman na kinikilalang matapang ang mga pananaw sa politika, tinabla ang panawagang resign all. Pero may pasarin din siya sa gobyerno. Huwag daw magbubulag-bulagan sa talamak na nakawan at korupsyon sa bansa. Dapat din daw magkaisa ang Pilipino sa gawa at isigaw ang pagkakaisa. Hindi pwedeng magturo lang tayo na accusing fingers. Parang lahat tayo naging enablers. So, kailangan pagkaisahan natin yung moral and spiritual reset para we can start anew. Iba-iba man ang estado sa buhay, tila iisa ang ipinaglalaban ng lahat. Tigilan na ang katiwalian. Maraming gustong maniwala na ang lumabas na dalawang magkapatong na malaking bahaghari o rainbow na nanatili sa ibabaw ng mga kilos protesta kahapon maghapon ay sumisimbolo ng pag-asa at pagkakaisa.
Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.